Kabanata 2901. Sa pangunahing bulwagan ng Gronde 1 Sacred Land, tahimik na nakinig si Amethyst habang ikinukwento ni Rinold ang nangyari kanina. Ang mga demonyo mula Season at Las Bonercut ay tuluyang nawasak. Sa tabi niya, umupo si Severin na may hawak na tasa ng spiritual tea. Ang kanyang libreng kamay ay nakapatong sa mesa, ang mga daliri ay kumakatok ng ritmiko. Pagbalik mula sa Yellow Ghost Tribe, agad niyang tinipon ang ilang elders sa pangunahing bulwagan. Ipinakita niya ang kalahati ng mga kayamanang kanilang nakuha, at ipinakita kay Amethyst ang pagkawala ni Gren sa kanilang pagsalakay sa Yellow Ghost Tribe. Si Amethyst, na nakaupo sa pinakaunang upuan, ay nakakunot ang noo nang marinig ang ulat. Matapos ang sandaling pag-iisip, nagbigay siya ng babala. Ang mga espiya na ipinadala ko sa Primordial Sacred Land ay nawala ng walang bakas. Walang paraan para malaman kung may ginagawa sina Daryl at Gren. Ramdam ko na may paparating na bagyo, kaya pinapayuhan ko ang lahat na mag-ingat ng lubos. Tumango ang mga elders bilang pagsang-ayon at kinilala ang bigat ng sitwasyon. Maging ang papalapit na mga demonyo, ang clone ni Anstora, o ang paghahangad ng immortalidad, lahat ng ito ay mahahalagang usapin na dapat tutukan. Ang pagkakaroon ng tatlo sa parehong oras ay nagdudulot ng malaking panganib. Lalo na si Severin ay naramdaman na tila may madilim na ulap na bumabalot sa kanya. Dumating ang kanyang isip sa mga revelasyon ni Kugan tungkol sa mga lihim ng Blue Realm, lalo na tungkol sa Lord of the Realm. Ngunit wala siyang anumang lead, at ang paulit-ulit na pag-iisip sa mga bagay na wala siyang kontrol ay tanging sumisira sa kanyang katahimikan. Sa huli, muling itinutok niya ang kanyang pansin sa mga bagay na alam niya, sa halip na sa hindi niya alam. Hindi ako makakamit ng anumang bagay kung hindi ko maaabot ang immortalidad. Mag-training ng mag-training, at mag-training pa, naisip niya. Bukod dito, nagpasya siyang huwag munang paghusayin ang Hidden World Creation Art sa kanyang nalalapit na pag-iisa, dahil nais niyang aktibahin ang higit pang Chi Universe at makagawa ng breakthrough sa Level 9 Supreme Paragon bago lumabas sa pag-iisa. Ang mga kilos ng demonyo ay nagdulot ng maraming pagbabago sa Blue Realm, at ramdam ni Severin na hindi pa siya sapat na malakas bilang Level 8 Supreme Paragon. Napansin na si Amethyst ay nagdedilihensya pa rin ng ilang gawain, kaya nagpahinga si Severin at agad na tumungo sa Enchanted Peak sa pamamagitan ng Spatial Passage. Ang spiritual energy vortex sa ibabaw ng Enchanted Peak ay nagdulot ng kasiyahan kay Severin. Sina Dayan at ang iba ay malapit nang magkaroon ng breakthrough na obserbahan niya. Muling tiningnan niya sila at tumayo sa hangin, na teleport patungo sa Green Emperor's Tower sa paanan ng bundok. Nakaupo sa loob ng espasyo ng tore, pinag-isipan ni Severin ang mga kayamanang nakuha mula sa mga demonyo. 9 Nether Divine Gold. Ngayon na nakuha ko na ang lahat ng 10 Divine Golds, makakagawa na ako ng aking signature weapon, naisip niya. Muling itinutok ang pansin, at may ideya siyang dumating habang inaabot ang isang asul na pil mula sa storage ring. Ang dumadaloy na rules of heaven and earth ay naipaloob sa pil, na walang duda ay puno ng kamanghamanghang lalim ng rules. Ang pil ay ang 9th grade enlightenment pil na ibinigay dati ng Menzi sa East Plain. Plano ni Severin na pumasok sa tuloy-tuloy na pag-iisa at lumabas lamang kapag nakagawa ng breakthrough sa attainment. Ang kanyang inner world ay lumawak sa daan-daang libong milya, mas malaki kaysa sa buong Blue Realm. Ngunit dahil sa paglikha ng mundo gamit ang aral mula sa Book of True Void Enlightenment na nakuha niya mula sa ruins ni Wildfire, na pinagsama sa Supreme Oneness Scripture, magiging natatangi ang mundong ito para sa kanya. Wala ng predecessor o teknik na makapagtuturo sa kanya matapos ang lahat ng kanyang naabot. Ang kasunod na paglikha ng Hidden Divine Technique ay nagpatuloy na i-activate ang kanyang upper, middle, at lower energy core, at higit pang pinaggana ang mga cells sa kanyang katawan upang gawing maliit na microcosms para mag-imbak ng enerhiya. Ito ang mga salik na nagbigay daan sa isang Level 8 Supreme Paragon tulad niya na makipaglaban sa isang semi-immortal. Kung wala ang mga salik na ito, kahit na ang presensya ng Green Emperor's Tower at Loren Divine Blade ay wala ring silbi sa laban niya kontra sa semi-immortal. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng mga pinakamataas na paragons at semi-immortal ay sadyang hindi kayang lampasan,
at mayroon ding malaking pagkakaiba sa lakas sa loob ng bawat antas ng isang pinakamataas na Paragon. Ang kakayahan ni Severin na lampasan ang agwat na iyon kahit wala ang kanyang mga sandata ay malaking utang sa kanyang panloob na mundo at sa malalim na enerhiya na pinagpala ng kanyang cell universe. Matapos niyang mabawi ang kanyang sarili, agad niyang nilunok ang ika-9 na antas na Enlightenment Pill at tahimik na sinimulan ang proseso ng kaliwanagan. Habang natutunaw ang pill sa kanyang tiyan, ang malakas nitong bisa ay dumaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang mga gintong guhit sa pill ay kumislap ng maliwanag at lalong binalot ang buong pagkatao ni Severin. Sa sandaling iyon, isang malinaw at makulay na tanawin ang lumitaw sa isipan ni Severin. Ang buong mundo ay tila nagpakita ng kanyang tunay na anyo na parang isang dalagang naghuhubad sa kanyang harapan. Ang mga batas ng langit at lupa ay nag-ugnayan na parang masalimuot na mga tanikala sa walang laman na espasyo, na pinatatag ang pundasyon ng langit at lupa. Ang mga batas ng 5 elemento, balanse, pagkawasak, at pakikipaglaban ay sumama sa halos 3,000 iba pa habang lumitaw sa harapan ni Severin. Pakiramdam niya ay lampas siya sa mga batas, at ang damdaming iyon ay nagdulot ng labis na paghanga sa kanya. Gaya ng inaasahan sa pill na ito, napakagaling ng epekto nito. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito upang maunawaan ang natitirang mga batas ng langit at lupa at makumpleto ang lahat ng 3,000 batas sa loob ng aking panloob na mundo. Muling itinuon ni Severin ang kanyang kamalayan, pinatatag ang kanyang paghinga, at itinaguyod ang kanyang kaluluwa sa kanyang panloob na mundo. Kasabay nito, ang mga bulaklak ay bumuhos mula sa kalangitan ng kanyang panloob na mundo habang ang mga sinag ng liwanag ay pumuno sa langit. Ang mga ilusyon ng mga lumilipad na dragon at phoenix ay nagsimulang lumitaw. Hindi mabilang na mga binhi ng mga batas ang lumitaw mula sa kawalan, na naglalabas ng kumikislap na banal na liwanag na mabilis na nagbago sa kanyang panloob na mundo. Lumalabas na ang panloob na mundo ni Severin ay lumawak na sa daan-daang libong milya matapos niyang marating ang ika-8 antas ng pinakamataas na Paragon. Ang mga nilalang sa loob nito ay unang nagkaroon ng kamalayan, at kalaunan ay natutong maglinang sa pamamagitan ng pagkuha ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Habang patuloy na dumarami ang mga batas, ang banal na liwanag ay nagbigay liwanag sa lumalaking panloob na mundo at pinabilis ang nakikitang paglago nito. Dumami ang mga espiritual na nilalang, na pinuno ang kalangitan ng mga huni ng mga ibon, ungol ng mga unggoy, at masiglang galaw ng mga hayop. Samantala, habang lumalawak ang mga batas sa loob ng kanyang panloob na mundo, pinadaloy ni Severin ang kanyang enerhiya sa mga selula sa buong katawan niya. Ang kanyang solar spirit ay naging isang higanti at ginamit ang kapangyarihan ng mga batas na iyon upang lumikha ng maliliit na universo sa bawat selula, na ginagaya ang paglikha ng langit at lupa. Mula sa 100 milyon, naging 200 milyon, at pagkatapos ay 300 milyon, nakalikha si Severin ng mga bagong universo sa daan-daang milyong selula sa loob lamang ng kalahating araw. Lalo pang nadagdagan ang napakalawak na reserba ng enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil ang katawan ng tao ay binubuo ng 10 trilyong selula, ang kasalukuyang bilang ng mga cell universe ay napakaliit pa rin na bahagi ng kabuuan. Sa kabutihang palad para kay Severin, dati na niyang na-activate ang 3 trilyong selula, na katumbas ng 1/5 bahagi ng kanyang layunin. Ang kanyang reserba ng enerhiya ay lubos na nadagdagan, na lumampas pa sa reserba ng 1/9 na antas na pinakamataas na Paragon ng ilang beses. Habang dumarami ang kanyang mga cell universe, lumobo rin ang enerhiya sa loob ng kanyang energy core. Sa loob ng pinabilis na oras sa loob ng Green Emperor's Tower, ang mga buwan ay lumipas na parang sandali lamang. 1 buwan ang lumipas, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3, hanggang sa tuluyang umabot sa 6 na buwan mula nang siya ay magtagumpay. Sa isang mahalagang araw, si Severin ay nabalot ng liwanag habang siya ay nakaupo ng naka-cross-leg sa pagmumuni-muni. Ang kanyang banal na pandama ay nakatuon sa mga meridian sa buong katawan niya. Ang solar spirit ni Severin ay nagningning na parang araw, na pinawi ang kadiliman at winasak ang mga hadlang sa loob ng cell universe. Sa pagkumpleto ng huling cell universe, lahat ng 10 trilyong selula sa kanyang katawan ay na-activate upang bumuo ng mga maliliit na mundo.
Ang 10 trilyong cell universe ay kumislap na parang mga bituin sa kalangitan at nagbigay ng liwanag sa kanyang panloob na mundo. Ang tanawing iyon ay nagdulot kay Severin ng labis na kagalakan. Nang makumpleto ang paglikha ng mga cell universe sa loob ng kanyang katawan, biglang umagos ang malakas na enerhiya sa kanya at ang mga batas ay bumalot sa kanya ng nagniningning. Sa kanyang panloob na mundo, kung saan ang mga ulap ay lumulutang at ang mga sinag ng liwanag ay pumuno sa daan-daang libong milya, tila may isang dakilang pagbabago ang naganap. Malinaw na naramdaman ni Severin na ang kanyang kapangyarihan ay dumami ng ilang ulit. Panahon na para makagawa ng breakthrough sa ika-9 na antas ng pinakamataas na Paragon, sabi niya habang kumuha siya ng 2 pil mula sa kanyang storage ring at agad itong nilunok upang maibalik ang kanyang lakas. Nang silipin niya ang kanyang energy core, ang ganap na pag-activate ng kanyang cellular universe ay nagbigay sa kanya ng walang hanggan na kagalakan. Dahil sa patuloy na pag-agos ng enerhiya sa kanyang katawan, at determinado si Severin na hindi palampasin ang pagkakataong iyon para umangat. Lumabas ang kanyang solar spirit mula sa kanyang itaas na energy core at dumaan sa hindi mabilang na mga meridian at daluyan bago pumasok sa kanyang panloob na mundo. Sa kapangyarihan ng kanyang isipan, ang kanyang solar spirit ay naging napakalaking anyo, at sa loob ng matipunong katawan nito ay umiikot ang kapangyarihan ng mga batas. Hindi nang ahas si Severin na maliitin ang breakthrough at itinuon niya ang kanyang isip sa celestial pitch sa gitna ng kanyang panloob na mundo, na agad niyang pinitas. Sa isang iglap, nawala ang prutas sa pinanggalingan nito at lumitaw sa kanyang mga kamay. Agad niya itong kinagat at kinain. Hindi pa man tuluyang natutunaw ang pitch sa kanyang tiyan ay narinig ang tunog na parang paputok. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay rumagasa sa kanyang katawan, na damaloy sa bawat bahagi nito at tumagos sa kanyang mga meridian. Kasunod nito, isang matinding sakit na parang kinagat ng 10,000 langgam na apoy ang kanyang laman ang nagpaigik sa kanya sa sakit. Sa kabila ng matinding sakit, nanatiling nakaupo si Severin ng naka-cross-leg at mabilis na ginamit ang kanyang mga teknik upang buhayin ang higanteng solar spirit sa kanyang panloob na mundo. Ginamit niya ang batas bilang kanyang palakol at ang mga tuntunin bilang kanyang lakas, at iniutos sa higante na umatake at wasakin ang hangganan ng kanyang panloob na mundo sa bawat hampas. Sa bawat hampas, lumawak ang kanyang panloob na mundo ng ilang libong milya. Ang magma ay sumabog mula sa bagong lupa habang ang dilaw na enerhiya ng lupa ay umagos. Ngunit ang mga pagsabog na iyon ay agad na napigil ng kanyang solar spirit. Ang mga binhi ng mga batas ay sumiklab sa banal na liwanag at naging mga tanikala na nag-ugnay sa langit at lupa, at pinatatag ang kanyang bagong bukas na mundo. Mabilis na lumawak ang kanyang panloob na mundo, lampas sa 600,000 milya sa loob lamang ng isang iglap. Sa kabila ng napakalaking paglago na iyon, nahadlangan pa rin si Severin ng isang bottleneck at patuloy siyang pinahirapan ng sakit. Kahit 2 beses na niyang kinain ang pitch, napakalakas pa rin ang kapangyarihan nito at naglabas ito ng isang naglalagablab na batas na sumira sa kanyang buong katawan. Kung mas mahina pa ang katawan ni Severin, matagal na sana siyang naging dugo. Sa kasamaang palad, napuno siya ng panghihina ng loob ng mapagtanto niyang hindi pa rin sapat ang kanyang breakthrough kahit na ang kanyang panloob na mundo ay umabot na sa 600,000 milya. Ang kanyang magulong buhok at mapulang mga mata ay nagpapakita ng kanyang paghihirap habang sumigaw siya ng malakas. Gusto ko ang aking breakthrough. Sa sandaling iyon, ang higanteng solar spirit sa loob niya ay nagwasiwas ng kanyang palakol ng sunod-sunod at nagpakawala ng hindi mabilang na malalakas na hiwa ng liwanag. Ang kanyang panloob na mundo ay yumanig at umalangaw sa isang napakalakas na pagsabog. Hindi mabilang na magulong enerhiya ang sumabog kasama ng elemental na enerhiya, muling hinubog ang mundo at lalo pang pinalawak ang kanyang nasasakupan. Mula 700,000 milya, patuloy itong lumaki hanggang sa tuluyang umabot sa 1,000,000 milya. Sa wakas, ang paglawak na iyon ay nagdulot ng isang malaking pagbabago. Nasaksihan ng banal na pandama ni Severin ang mga binhi ng mga batas na sabay-sabay na kumilos sa loob ng orihinal na teritoryo ng kanyang panloob na mundo. Pagkatapos, hindi mabilang na mga tanikala ng kaayusan ang sumabog at winasak ang kawalan habang umusbong mula sa kanyang panloob na mundo.
Mas mahalaga pa, ang mahabang ilog ng panahon na kalahati na lamang ang natitirang daloy ay sumabog sa isang kapangyarihang napakatindi na ito ay parehong nakakatakot at nakakapang-inig ng kaluluwa. Pinagmasdan ni Severin ang mabilis na pagbabago ng kanyang bagong teritoryo sa ilalim ng impluwensya ng ilog na iyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong panloob na mundo ay tila dumaan sa 10 milyong taon ng pagbabago. Ang lupa ay tila gumalaw, habang ang mga ilog ay nagbago ng daloy. Ang aura sa paligid ni Severin ay patuloy na lumakas at nanatili sa loob ng ilang oras hanggang sa marinig ang matagal nang hinihintay na tunog na click, na hudyat ng ganap na pagkawasak ng hadlang ng kanyang mundo. Isang malakas at nangingibabaw na aura na karapat-dapat sa isang 9 na antas ng pinakamataas na Paragon ang sumabog mula sa katawan ni Severin. Kasabay nito, ang 10 trilyong cell universe sa loob niya ay sumiklab sa nagliliyab na liwanag at walang habas na sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa paligid. Ang kapangyarihan ng mga batas ay umalon sa paligid niya, na sinira ang hangganan ng espasyo ng Green Emperor's Tower at umakyat sa kalangitan. Ang buong mundo ng kuweba ay naliwanagan, at ang mga kulay sa loob nito ay nagbago ng malaki. Sunod-sunod na mga ilusyon ang lumitaw sa gitna ng umiikot na dagat ng ulap. Isang lila na hamog na umaabot ng libo-libong milya ang pumuno sa kuweba, dahilan upang tumugon ang langit at lupa at bumaba ang mga batas. Ang dagat ay nagkaroon ng parehong kulay ng langit, habang ang araw at buwan ay muling nagningning. Isang maharlikang celestial ang lumitaw at hinati ang mga ulap upang ipakita ang isang Paragon Spirit. Ang dilim at liwanag ay naghalo, na bumuo ng isang anyo na nagpapakita ng balanse ng universo. Isa-isa, iba't ibang mga ilusyon ang lumitaw, na nagdulot ng pagkabigla sa mga nagsasanay sa loob ng mundo ng kuweba at pati na rin sa mga nasa labas sa Gronde Uno Sacred Land. Hindi mabilang na mga disipulo ang nagbulungan ng may pagkamangha. Gumawa ba si Severin ng panibagong breakthrough? Tingnan ninyo ang langit. May lila na hamog at anyo ng isang maharlikang celestial na nagbubukas ng pintuan ng langit. May maliwanag na buwan na sumisikat sa dagat kasama ang kabuuan ng langit at lupa. Nakakagulat na mga pangyayari. Ang kanyang talento ay tunay na walang kapantay. Walang makakapantay sa kanya. Siya ay isa ng 9 na antas ng pinakamataas na Paragon at nagawa niya ito sa loob lamang ng 2 taon. Samantala, si Adrian ay nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat sa kanyang tuktok nang magising siya dahil sa nangyayari. Tiningnan niya ang Green Emperor's Tower at nagkaroon ng makahulugang tingin sa kanyang mga mata. Nang maramdaman niyang nakamit ni Severin ang breakthrough sa 9 na antas ng pinakamataas na Paragon, hindi niya napigil ang tumawa. Isang higanti sa mga tao ang isinilang sa Gronde Uno Sacred Land. Ang 10 trilyong cell universe ni Severin ay ganap ng nabuo, at ang kanyang pisikal na anyo ay halos perpekto na rin. Kahit nakakamit pa lamang niya ng breakthrough sa 9 na antas ng pinakamataas na Paragon, ang aura na nagmumula sa kanya ay nagdulot ng takot sa mga nakapaligid sa kanya hanggang sa maging mabigat ang kanilang paghinga. Bahagyang naaalala pa ni Adrian ang panahon na tinanggap niya si Severin bilang kanyang alagad dahil lamang sa nakuha nito ang tunay na asensya at dugo ng isang immortal sa larangan ng digmaan sa kalawakan. Ang kanyang inaasahan noon ay maaabot ni Severin ang 9 na antas ng pinakamataas na Paragon sa loob ng 1 siglo, isang tagumpay na karapat-dapat ipagdiwang. Ngunit ang mabilis na pag-unlad ni Severin sa loob lamang ng 2 taon ay lubos siyang namangha. Ang aura ni Severin bilang isang 9 na antas ng pinakamataas na Paragon ay hindi mas mababa kaysa kay Adrian, at naniniwala si Adrian na ang kanyang alagad ay maaaring magdala ng isang panahon ng matagal na kasaganaan para sa Gronde Uno Sacred Land na tatagal ng ilang libong taon. Sa ibang lugar, si Hepman na nasa pag-iisa sa loob ng mundo ng kuweba ay nakaramdam ng biglang kaba nang maramdaman niya ang aura ng isang 9 na antas ng pinakamataas na Paragon mula sa Green Emperor's Tower. Dahil doon, napagtanto niya ang kahigitan ni Severin kumpara sa nakatatanda ng pamilyang Menze. Ito ay patunay na tama ang aming desisyon na makipag-alyansa sa Gronde Uno Sacred Land, sabi ni Hepman na puno ng tuwa. Sa kanyang panahon sa East Plain, nakita niya ang kahigitan ng Gronde Uno Sacred Land pati na rin ang pambihirang talento ni Severin. Kung magtatagumpay siyang makuha ang pagkakaibigan ni Severin,
magkakaroon ng Menzi ng matibay na suporta na magpapahintulot sa kanila na magtatag ng kanilang sarili. Ngunit nagulat siya nang makita ang napakabilis na pag-angat ni Severin patungo sa hangganan ng pagiging immortal sa loob lamang ng maikling panahon. Kabanata 2905. Ang Grundy Uno Sacred Land ay napuno ng iba't ibang reaksyon habang umangat si Severin sa ika-9 na antas ng pinakamataas na Paragon. Pagkabigla, tuwa, at paghanga ang makikita sa mukha ng mga disipulo, ngunit ang nangingibabaw na damdamin ng lahat habang nakatingin sa Green Emperor's Tower ay inggit. Ang isang ika-9 na antas ng pinakamataas na Paragon ay kumakatawan sa sukdulan ng tagumpay sa Blue Realm, sapagkat naabot na nila ang dulo ng kanilang landas at matagumpay na naunawaan ang mga batas. Ang susunod nilang layunin ay ang pagpino sa 3 elemento ng asensya, enerhiya, at espiritu, na kalaunan ay pagsasamahin sa kapangyarihan ng mga batas. Sa pananaw ng lahat, napakalapit na ni Severin sa tunay na pagiging immortal. Kitang-kita ng lahat ang kanyang pambihirang talento, dahil wala siyang katapat sa parehong antas at kaya niyang lampasan ang antas kapag nakikipaglaban sa iba. Mayroon din siyang kamangha-manghang mga sandata at gumagamit ng mga banal na sandata bilang proteksyon sa buong panahon niya bilang isang pinakamataas na Paragon. Lahat ng ito ay patunay ng kanyang malaking kapalaran at napakaraming oportunidad, na lalong nagpaniwala sa lahat na ang kanyang pagiging immortal ay usapin na lamang ng panahon. Hindi batid ni Severin ang paghanga ng mundo sa labas sa kanya, abala siya sa pagpapatatag ng kanyang bagong pinalawak na panloob na mundo at sa pagpapatibay ng kanyang breakthrough sa ika-9 na antas ng pinakamataas na Paragon. Ang kanyang enerhiya ay walang hangganang pag-agos matapos ang kanyang tagumpay, at ang pagkumpleto ng kanyang 10 trilyong cell universe ay nagbukas ng daan upang lubos niyang magamit ang kakayahang lumikha mula sa kawalan. Ito ang patunay ng kanyang potensyal para sa tunay na pagiging immortal. Dahil naipon na niya ang kanyang solar spirit noong una niyang breakthrough bilang pinakamataas na Paragon, lalo pa niyang pinino ang kanyang cultivation sa pamamagitan ng mga pamamaraang natutunan mula sa barbaric. Sa pagkontrol sa enerhiya at dugo ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang primal spirit sa mga meridian at sa gitnang energy core, nagkaroon siya ng tuloy-tuloy na pinagmumula ng lakas para sa kanyang pisikal na anyo, na tumulong sa kanya upang unti-unting maabot ang pagiging perpekto. Matapos ang breakthrough sa ika-9 na antas ng pinakamataas na Paragon, lumawak ang kanyang kaalaman sa mga batas ng langit at lupa, espada, paglikha, espasyo, at panahon. Ang pagsasanib ng huling dalawa ay bumuo ng kanyang domain ng espasyo at panahon, na nagsilbing isang napakalakas na alas sa kanyang kakayahan. Bukod dito, pinag-aralan din niya ang iba pang mga batas tulad ng 5 elemento, balanse, at pagkawasak. Karaniwan, ang mga nagsasanay na naglalayong maging immortal ay pumipili lamang ng isang landas at kumukuha ng kapangyarihan mula rito. Dahil sa dami ng batas na kanyang nauunawaan, hindi may iwasang tawagin siyang isang halimaw. Maaaring gustuhin ni Daryl at ni Anne Stora na pag-aralan siya upang malaman kung paano iyon naging posible. Pinag-isipan ni Severin ang kanyang susunod na hakbang at napagpasyahan niyang mas mabuting pumili ng isang landas para sa kanyang hinaharap na pag-angat. Nauna nang sinabi sa kanya ng natitirang kaluluwa ng Green Emperor ang mga sangkap ng isang makapangyarihang immortal, ang pisikal na katawan, solar spirit, dugo at enerhiya, at ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kapag ang isang patak ng dugo ay kayang tumagal sa napakahabang panahon at ang isang batas ay lubos ng naunawaan, ang pagpapatibay ng katawan ay magiging usapin na lamang ng kagustuhan at determinasyon. Sa kakayahang makita ang mahabang ilog ng panahon, kontrolin ang kidlat, at gamitin ang mga pangyayaring makalangit, ang tunay na immortal ay nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan. Sa puntong iyon, ang pagpili ng isang mas mataas na ranggong batas ay tiyak na magpapataas pa ng lakas ng isang tao. Batay sa hierarkiya ng mga batas, ang pinakatanyag ay kabilang sa 10 nangunguna na nagsisimula sa kapangyarihan bilang pinakamataas, kasunod ang panahon, espasyo, paglikha, pagkawasak, at balanse. Ang kapangyarihan ng mga batas na ito ay hindi magkakapantay, at nananatili pa rin itong mga alamat sa makalangit na mundo. Kung ang isang tunay na immortal ay pipili ng isang batas at lubos itong mauunawaan, maaari na siyang tawaging isang halos na Royal Celestial.
Batay sa ibinahagi ng natitirang kaluluwa ng Green Emperor, may ilang halos royal immortal kahit sa makalangit na mundo. Isa sa kanila ay gumamit ng kapangyarihan ng batas upang tipunin ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na sarili sa loob ng ilog ng panahon. Nang makumplito ang tatlo, tuluyan niyang nakamit ang ganap na pagkakakilala sa sarili. Siya ay immortal, kaya hindi masisira ang kanyang espiritu at katawan. Nararamdaman pa niya kung may bumabanggit sa kanyang pangalan dahil sa mga ilusyon na sumusunod dito. Dahil sa 5 uri ng enerhiya na pinagsama sa kanyang dibdib, kaya niyang magsagawa ng maraming makapangyarihang gawain, tulad ng pagpapakita ng iba't ibang anyo upang talunin ang kanyang mga kalaban, pagkontrol sa panahon at kapalaran, at pagtatago ng kanyang mga lihim na makalangit upang hindi matukoy. Halos imposibleng patayin siya. Napakalakas ng kanyang tibay, maliban na lamang kung gagamit ng espesyal na paraan upang bumalik sa nakaraan at patayin siya bago pa man niya simulan ang landas ng kaliwanagan. Napabuntong hininga si Severin. Ang mga ganitong konsepto ay lampas pa sa kanyang kakayahan. Bilang isang ika-9 na antas na Supreme Paragon, ang pag-iisip tungkol dito ay magdudulot lamang ng pagkabahala. Muli niyang itinuon ang kanyang pansin at agad na inayos ang kanyang paghinga upang patatagin ang kanyang bagong antas. Samantala, ang buong Gronde 1 Sacred Land ay nakaramdam ng epekto ng kanyang breakthrough. Sa ibang lugar, sa Primordial Sacred Land, tila tumahimik ang espiritual na enerhiya at tuluyang humina ang sigla. Ang dating magandang mundo ng kuweba na parang paraiso ay naging anino na lamang ng dati nitong anyo. Isang napakalaking ulap ng itim na hamog ang umiikot sa gitnang bakuran ng kuweba. Ang pulang kidlat ay kumikislap sa loob nito, na nagbibigay ng nakakatakot na aura ng katapusan ng mundo. Makalipas ang ilang sandali, ang hamog ay nagsiksikan at naging anyong tao, na nagpakita ng walang iba kundi si Anstora. Matapos huminga ng malalim, sinulyapan ni Anstora ng may kasakiman ang tigang na mundo ng kuweba sa ibaba. Dinilaan niya ang kanyang labi at bamulong na bawi ko na ang aking pinakamataas na lakas matapos kong lamunin si Daryl. Panahon na upang buhayin ang upside-down formation at lipulin ang lahat ng buhay. Isang pulang formation tablet ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang galaw ng kanyang daliri, winasak ni Anstora ang mundo ng kuweba, at ang tanawin sa labas ay tila nagbago ng kulay. Ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya ay dumagsa ng napakarami, at kalaunan ay naging mga pulang watawat ng dugo na umabot sa kabuoang 365. Lumitaw ang mga ito sa isang anyo na gawa sa puting mga buto at naglabas ng nakakatakot na aura. Umalis kayo, utos ng Anstora habang iwinasiwas ang kanyang kamay. Ang enerhiya sa kanyang palad ay sumabog sa liwanag, na nagpadala sa maliliit na watawat sa kawalan. Pagkatapos, naglakbay ang mga ito sa espasyo at kumalat sa buong Blue Realm. Naayos ko na ang upside-down formation sa kawalan. Susunod ay lilipulin ko ang lahat ng buhay at gamit ang blood sacrifice formation, kukunin ko ang titulo ng Lord of the Realm at aangkinin ang buong mundo. Ako ang magiging Royal Celestial, bulong niya habang pinapanood ang pagkawalan ng mga watawat. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Makalipas ang ilang sandali, inalis niya ang kanyang tingin at agad na nag-teleport papunta sa pangunahing bulwagan ng Primordial Sacred Land. May natira na lamang na humigit kumulang 100 Royal Paragons at 2 Supreme Paragon na matatanda. Nang lumitaw si Anstora na balot ng demonyong apoy, nagsimulang manginig ang lahat. Ang command plaque sa pangunahing bulwagan ay nabasag ng lamunin ni Anstora si Daryl. Dahil dito at sa mga pagbabagong naganap sa mundo ng kuweba, nalaman ng lahat sa Primordial Sacred Land na si Baldwin ay hindi na ang kanilang pinuno. Si Anstora na dating nakasiliw sa Ancestral Forbidden Land ay inagaw na ang posisyon. Kahit pinipigilan ni Anstora ang kanyang aura, nakapagdudulot pa rin ito ng takot sa mga naroon. Bukod dito, isa na siyang tunay na immortal, kaya ang sinumang malapit sa kanya ay tiyak na makararamdam ng matinding kaba. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na naglalabas ng nakakasilaw na banal na liwanag. Kahit ang mga semi-immortal ay mapipilitang magpakumbaba sa kanya, lalo na ang mga taong naroon na hindi pa man lamang semi-immortal. Sina Fan Early at Ianzak, ang dalawang natitirang Supreme Paragon sa Primordial Sacred Land,
ay agad na naunawaan na ang kinabukasan ng kanilang lupain ay nanganganib, pati na rin ang buhay ng lahat. Matapos biglang lumitaw sa bulwagan, bahagyang ngumiti si Anstora at sinabi, "Huwag kayong matakot, sumunod kayo sa akin at lahat kayo ay makakatanggap ng aking biyaya sa hinaharap." Halos wala ng mahahalagang tauhan na natitira sa Primordial Sacred Land. Karamihan ay mga Royal Paragon lamang, at hindi sila banta sa kay Anstora. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang kontrolin ang upside-down formation at tumanggap ng mga sakripisyo ng dugo mula sa iba. Makakatulong ito sa kanya upang tuklasin ang pinagmulan ng mundo, ganap na makontrol ang Blue Realm, at maging Panginoon nito. Madali niyang ipinagkatiwala ang natitirang mga tao sa Primordial Sacred Land upang tulungan siya. Tulad ng kanyang sinabi, kung handa sina Fan Early at Iansak na maging tapat niyang tagasunod, isa sa alang-alang niyang bigyan sila ng bahagi ng kanyang makukuhang gantimpala kapag siya ay naging Lord of the Realm. Alam ni Anstora ang prinsipyo ng gantimpala at parusa. Sa sumunod na sandali, ang batas sa kanyang kamay ay nagsiksik at humigop ng espiritual na asensya sa loob ng napakalawak na saklaw. Dalawang pulang pil ang nabuo, na naglalabas ng banal na liwanag at puno ng walang hanggan na sigla ng mundo at ng madilim na kapangyarihan ng dugo. Ang sinumang makakita nito ay makararamdam ng kakaibang kasiyahan sa kanilang dugo. Ito ay isang blood spirit pill, sabi ni Anstora. Ang pag-inom nito ay magpagiging semi-immortal sa inyo. Pagkatapos ay pinisil niya ang pill sa pagitan ng kanyang mga daliri at agad itong sinipsip ng kanyang katawan. Bahagyang lumakas ang kanyang aura dahil dito. Nauunawaan ni Fan Early at Iansak na ang ginawa ni Anstora ay parehong babala at paanyaya. Matapos nilang masaksihan ang blood spirit pill at maramdaman ang matinding pagnanasa nito sa kanilang loob, agad silang lumuhod sa harap ni Anstora. "Kami ay nagbibigay galang sa iyo. Ipinapangako namin ang aming katapatan." Napangiti si Anstora sa kanilang reaksyon. "Napakaganda. Mas matalino kayo kaysa kay Daryl. Paglingkuran ninyo ako ng mabuti at gagantimpalaan ko kayo." Nang marinig ang pangalan ni Daryl, nang inag sina Fan Early at Iansak, at naunawaan nila ito bilang isang tahasang babala. Nang makontento sa kanilang tugon, tumayo si Anstora at umalis na nababalot ng itim na hamog. Habang siya ay nawawala, isang anyo ng multo ang lumitaw mula sa hamog upang iparating ang kanyang utos. "Magdala kayo sa akin ng isang nilalang na nababalot sa dugo mula man sa East Plain o Thundlight. Kailangan ko ng malaking dami ng enerhiya at dugo. Gagantimpalaan ko kayo ng mga yaman sa pagsasanay." Ang bangkay na ito na ginawang puppet na semi-immortal ay hindi kayang sirain kahit ng tunay na immortal. "Dalhin ninyo ito." Nang tuluyang mawala ang presensya ni Anstora, sinilip ni Fan Early at Iansak ang iniwang bangkay na puppet at halos himatayan sila sa takot. Ito ay ginawa mula sa kanilang dating nakatatanda na si Daryl. Matapos pigilan ang kanilang takot, agad silang sumunod sa utos. "Oo, susunod kami." Tinukoy ni Anstora ang pangangailangan ng dugo at enerhiya dahil hindi na niya kailangan ang ibang yaman. Ang bawat sacred land ay may sariling mga kayamanan at kung makakalap ni Fan Early at Iansak ang mga ito, may posibilidad na maging semi-immortal sila. Sa sandaling iyon, ang kanilang takot ay napalitan ng matinding ambisyon. Pinakilos ni Fan Early at Iansak ang kanilang hukbo at tinipon ang ilan sa mas malalakas na Royal Paragon. Sa huli, napagpasyahan nilang gawing pangunahing target ang Thundlight Land, dahil ito ang pinakamahina sa mga pangunahing kapangyarihan sa Blue Realm. 3 na lamang ang natitirang pinuno ng mga halimaw matapos ang pagbagsak ng mga Dragonoid. Ang pinakamadaling target ang kadalasang pinakaligtas piliin. Samantala, kinontrol ni Anstora ang 7 Stars Upside Down Formation sa kailaliman ng Primordial Sacred Land. Nababalot ng makapal na itim na hamog, ngumiti siya at bamulong. Kaya papunta sila sa Thundlight. Sana ay hindi nila ako bigwan. Sa pagbuo ng 7 Stars Upside Down Formation, maaari siyang manatili sa gitna nito at sumipsip ng dugo at enerhiya mula sa iba't ibang lugar. Ang muling pag-activate nito ay magbibigay kay Anstora ng kapangyarihan ng langit at lupa, kakayahang sumilip sa ilog ng panahon, at hanapin ang pinagmulan ng Blue Realm. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng mundo ay magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa Blue Realm pati na rin ang titulo ng Lord of the Realm.
Nang maisip niya iyon, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang patuloy niyang nilalakbay ang kawalan gamit ang kanyang kamalayan. Sa silangang dagat ng Thunderlight, tanging mga abo at wasak na labi na lamang ang natira matapos ang labanan. Ang siyam na may buntot na fox ay nakatayo sa gitna ng patay na mga halimaw, habang ang anyong espiritu nito ay nakaambos sa likuran, at isang nakakatakot na aura ang bumabalot sa buong kapatagan. Ano ang ibig sabihin nito, Fanurli? Ano ang balak ng Primordial Sacred Land? Tanong ng siyam na buntot na fox, na ang galit ay sinasalamin din ng dalawa pang pinuno ng mga halimaw sa Thunderlight. Si Trey, na nakasuot ng pilak na baluti, ay nagbago sa isang napakalaking dragon at sumigaw ng may galit. Nakikipaglaro kayo sa sarili ninyong kamatayan. Paano ninyo nagawang salakayin ang aming lupain? Ang may siyam na ulong leon ay nagbuga ng apoy at nagsabi, iniisip ng dalawang ito na ikawalong antas na Supreme Paragon na madali lamang tayo kung hindi ay hindi nila tayo lulusubin. Nasa alanganin sina Fanurli at Ianzak laban sa tatlong emperador ng halimaw, ngunit nanatili silang kalmado. Habang papalapit ang mga halimaw, pinakawalan ni Fanurli ang bangkay na puppet habang bumibigkas ng lihim na orasyon. Ang bangkay na puppet ay mabilis na lumaki hanggang maging kasing laki ng tao at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan na palm unit sa paligid ng espasyo. Sa isang malakas na hampas, ibinagsak nito ang kapangyarihang katumbas ng isang semi-immortal. Ang anyong espiritu sa likod ng may siyam na buntot na fox ay agad na nawasak, at ang pisikal nitong katawan ay naging ulap ng dugo. Si Trey, na naging 1,000 talampakan na dragon, ay hindi rin nakaligtas sa kapangyarihan ng bangkay na puppet at nahati sa gitna bago tuluyang naging abo. Nasindak ang may siyam na ulong leon nang makita ang mabilis na pagkamatay ng kanyang mga kasama. Daryl, sigaw nito habang sinusunog ang sarili nitong dugo at asensya upang makatakas gamit ang likas nitong kakayahan. Ngunit walang silbi ang kanyang pagsisikap laban sa hindi mapigil ang lakas ng puppet na may kapangyarihang katulad ng semi-immortal. Lumipad ang may siyam na ulong leon ng ilang daang milya sa isang iglap. Akala niya ay nakaligtas na siya, ngunit isang napakalaking kamay ang humabol at dumurog sa kanyang katawan. Naglaho ang may siyam na ulong leon at naging ulap ng dugo. Sa kalangitan ng Thunderlight, pinanood ni Fanurli at Ianzak ang bangkay na puppet na pinatay ang tatlong hari ng halimaw sa loob lamang ng ilang galaw. Ang tanawing iyon ay nagdulot sa kanila ng pagkabigla at matinding pagnanais sa ganoong kapangyarihan. Matapos nilang patayin ang lahat ng nilalang sa Thunderlight, ang dugo at enerhiya roon ay nawala sa kawalan at sinipsip ng 7 Stars Upside Down Formation. Matapos makuha ang lahat ng kayamanan na kanilang nakita, pinangunahan ni Fanurli ang kanyang hukbo patungo sa East Plain. Naranasan ng Thunderlight ang pagbagsak ng tatlong pinuno ng mga halimaw. Ang Thunderlight na umaabot sa libo-libong milya na dating paraiso ay nabalot na ngayon ng dugo na parang katapusan ng mundo. Sa araw na iyon, ang mga ilog sa East Plain ay naging pula habang ang natitirang 4 na pangunahing pamilya ay tuluyang nawasak kahit gaano pa sila kalakas noon. Sa lupang ninuno ng pamilyang Cain, isang napakalaking kamay mula sa kalangitan ang bumagsak at ginawang ulap ng dugo ang lahat ng nilalang sa loob ng 1,000 milya. Samantala, ang mundo ng kuweba ng pamilyang Padilla ay winasak ng isang itim na kamay, at ang kanilang semi-immortal ay nadurog na parang isang insekto. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa lungsod ng mga ninuno ng pamilyang Cain, galit na tinitigan ni Egbert ang grupo ni Fanurli habang papalapit ang mga ito sa ilang libong milya mula sa kanilang teritoryo. Fanurli, ang mga ginagawa ninyo ay isang matinding paglapastangan sa amin, sigaw niya. Ang lungsod ng mga ninuno ng Cain ay nawasak sa isang simpleng hampas. Lahat ay naging patag, at ang lupa ay nabalot ng dugo. Punong-puno ng galit, pinunasan ni Egbert ang dugong umaagos sa gilid ng kanyang bibig at lumipad sa ere. Ang kanyang aura bilang semi-immortal ay bumalot sa kanya ng maliwanag na banal na liwanag, at ang enerhiyang iyon ay naging isang napakalaking hugis kamay na parang kuko. Sina Fanurli at Ianzak ay nakasakay sa ulap ilang libong metro ang layo nang mapansin nilang maglalabas ng atake si Egbert. Agad silang kumilos at gumamit ng selyo upang buhayin ang bangkay na puppet.
Sumiklab ang demonyong apoy sa kalangitan habang ito ay lumitaw, at ang paligid na espasyo ay tila yumanig na may kasamang tunog ng pagkapunit. Atakihin ninyo sila, malamig na utos ni Fan Early habang itinuro ang puppet sa hugis kamay na enerhiya. Bilang tugon, ang bangkay na puppet na semi-immortal ay mabilis na sumugod sa kawalan at itinaas ang kamay upang sumuntok. Sa pagbangga, sumabog ang maliwanag na enerhiya na umakyat sa langit, dahilan upang manginig at umalangaw ang mismong mga batas ng kalikasan. Ang napakalaking hugis kamay ay agad na naglaho sa lakas ng atakeng iyon, at ang pagsabog ay nagpasiklab sa langit at lupa. Ang magma ay sumabog mula sa lupa sa loob ng daan-daang milyang saklaw. Nagalit si Egbert sa kapalaluan ni Fan Early at tumingin ng may pagnanais pumatay sa bangkay na puppet. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. "Daryl, ikaw ba yan?" sigaw ni Egbert na unang nagulat bago napagtanto ang katotohanan. "May mali, hindi ikaw si Daryl." Ang anyo ng bangkay ay nagpaisip kay Egbert na iyon ay si Daryl mula sa Primordial Sacred Land, ngunit nang suriin niya ito ng mabuti, napansin niya ang kawalan ng buhay at ang aura ng kasamaan at pagkabulok na hindi katangian ni Daryl. Sa kanyang kaalaman, hindi kayang magdulot ng ganitong pagbabago ang paraan ng pagsasanay ni Daryl. "Haha, mukhang hindi ka naman palaganap na mangmang," matandang lalaki pangungot siya ni Fan Early. Para sa kanya, si Egbert ay isa na lamang patay na tao na naglalakad. Ang labanan sa Thundlight ang naging simula ng paggamit ni Fan Early sa bangkay na puppet upang wasakin ang kanilang mga kalaban. Maging ang pamilyang Gar sa East Plain, na may mahabang kasaysayan, ay hindi nakaligtas dahil ang kanilang semi-immortal ay agad na napatay ng puppet bago pa sila makapaghanda ng depensa. "Lalabanan kita hanggang sa huli," sigaw ni Egbert habang nararamdaman ang mahigpit na pagkakahawak ng puppet sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang paraan upang makatakas. Kaya sumugod si Egbert at ginamit ang 5 Elements Escape Technique upang punitan ang kawalan at direktang umatake sa bangkay na puppet. Kasabay nito, ginamit niya ang kanilang banal na sandata na tinatawag na Black Dragon Alt, isang relikyang gawa sa banal na ginto at kaluluwa ng isang 5 kuko na tunay na dragon na pinatay ng kanilang ninuno. Halos kasing lakas ito ng ikalawang antas na proteksyong banal na sandata. Nang ilabas ni Egbert ang Black Dragon All, ang madilim nitong lilang liwanag ay kumislap habang sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. "Putulin mo ang ulo nito," sigaw ni Egbert habang pinakawalan ng palakol patungo sa ulo ng puppet, na nag-iwan ng bakas ng lilang liwanag. Napakabilis ng galaw nito na tila nag-teleport. Halos wala ng oras ang puppet upang makaiwas. Tumama ang palakol sa ulo ng puppet at itinulak paatras ang bahagi ng bungo nito. Sa kabila ng matinding tama, nanatiling gumagalaw ang puppet, at ibinuko nito ang bibig upang higupin ang enerhiya at dugo sa paligid. Ilang segundo lamang, muling nabuo ang katawan ng puppet at lalo pang lumakas ang aura nito. Lumaki ang mga mata ni Egbert sa hindi makapaniwala nang makita iyon. Paano ito nangyari, bulong niya, hindi matanggap na ang kanyang ikalawang antas na banal na sandata ay nabigong wasakin ng puppet kahit na nabutas nito ang bungo nito. Kabanata 2910. Naiwan si Egbert na nanginginig sa pagkabigla. Karaniwan, ang isang hampas mula sa palakol ay sapat upang mapahinto ang isang semi-immortal, lalo na kung tatama ito sa mahalagang bahagi tulad ng ulo. Mapupunit ang kanilang primal spirit at babagsak sila sa lupa. Ngunit ang nilalang sa kanyang harapan ay nakaligtas. Mas masahol pa, tila lalo pa itong lumalakas. "Ano ba ang bagay na ito?" pautol na tanong ni Egbert habang bakas ang takot sa kanyang mukha. Ang ngiti ni Fan Early ay naging malamig na panunuya. "Natatakot ka na ba ngayon, matandang lalaki?" Si Anzac na nakatayo sa tabi ni Fan Early sa airship ay ngumisi. "Ito ay isang puppet na nilikha ni Anstora. Ano ang laban mo rito, matandang hangal? Baka pagbigyan ka pa namin kung susuko ka ngayon at tatanggapin ang alok ni Anstora pagbabante niya. Kung lalaban ka pa, magiging isa ka pang puppet." Ang bawat nalalaman ni Egbert ay lalong nakagugulat. Sa kanyang karanasan bilang semi-immortal, agad niyang naunawaan na nakawala na sa selyo si Anstora. Samantala, ang puppet sa kanyang harapan na kahawig ni Daryl ay malamang na ginawa mula sa labi nito.
Sa pagkatalo ng isang malakas na tulad ni Daryl sa kamay ni Anstora, kinilabutan si Egbert at nakaramdam ng takot. Ngunit ang ideya na sumuko sa kay Anstora ay hindi niya matanggap. Ang mga ninuno ng Cain ay may malapit na ugnayan sa Green Emperor noon, kaya likas na kalaban nila si Anstora. Alam niyang walang saysay ang pagsuko. Lalong tumatag ang kanyang loob at pinakawalan niya ang kanyang aura bilang semi-immortal. Matapos palibutan ng maliwanag na lilang-liwanag ang Black Dragon All, sumigaw siya ng may tapang. Kakailanganin ninyo pang magsikap kung gusto ninyo akong patayin. Sa isang iglap, nag-teleport si Egbert malapit kay Fannerly, ngunit bago pa siya makapaghampas gamit ang Black Dragon All, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Tumingin siya pababa at nakita ang isang maputlang butong braso na tumagos sa kanya at hawak ang kanyang tumitibok pang puso. Namutla ang mukha ni Egbert. Mabigat ang kanyang mga talukap at unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Hindi pa ako maaaring mamatay. Kailangan kong ipaalam ito kay Adrian. Sa huling lakas ng kanyang loob, pinakawalan niya ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan at pinasabog ang sarili sa isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nasa loob ng Black Dragon All ang tumagos sa kawalan at naglaho mula sa lugar ng pagsabog. Sa paanan ng Enchanted Peak, si Severin ay nasa loob pa rin ng Green Emperor's Tower. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim bago ipasok ang kanyang banal na pandama sa kanyang katawan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang tuluyan niyang makumpirma ang kanyang breakthrough sa ika-9 na antas ng Supreme Paragon. Sa wakas, isa na akong ika-9 na antas na Supreme Paragon, masayang sabi ni Severin. Nagsimula siya bilang isang mababang tagasanay ng unang dumating sa Blue Realm, at inabot siya ng ilang taon upang maabot ang lakas na matagal niyang pinaghirapan. Sa wakas, naramdaman niyang may kakayahan na siyang protektahan ang sarili. Sa paghigpit ng kanyang kamao, ang kanyang balat ay nagliwanag sa banal na liwanag. Ang kapangyarihang kayang magwasak ng bundok at maghati ng dagat ay damaloy sa kanya ng walang tigil. Namangha si Severin sa kanyang bagong lakas at sinabi, "Ang aking mga selula ay naging mga cell universe na at ang aking panloob na mundo ay umabot na sa 1,000,000 milya. Ang natitira na lamang ay pumili ng landas, perpektuhin ang aking katawan at enerhiya, at maging immortal." Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan nang manginig ang Jade Plaque sa kanyang baywang. Isang agarang mensahe mula kay Amethyst ang kanyang natanggap. Nanganganib ang East Plain. Bumalik na si Anstora. Pumunta ka agad sa pangunahing bulwagan.